Time check, it's already 9:22 ng gabi dito sa Canada. So bago tayo umuwi, papalamig lang tayo. Maliwanag pa rin, no? Palubog na yung araw sa mga oras na to. At ganito, pagkatapos sa trabaho, mainit na ngayon eh. At nagpapalamig muna tayo. Mango frozen lemonade siya. So pauwi na ako. Ito yung bike ko. Nagbabike ako mga 20 to 25 minutes pa uwi. At isang taon na ako dito. No, mag-iisang buwan at kalahati. At ito, medyo natututunan na rin yung trabaho dito sa Tim Hortons. At masaya naman na pagod dito, talaga kakapagod ng trabaho. Okay lang din, kaya naman nung mga unang 2 linggo ko, yung unang pagpasok ko sa trabaho, mangyak-ngyak na ako sa pagod kasi hindi ko pa kabisado, tapos dami-daming ginagawa. Mahirap talaga sa una. Marami ring mga experience yung mga kasama ko dito, mga Pilipino. Pero dito sa store ko, ako pa lang ang Pilipino. Sa ibang mga store, malalapit lang dito. Nandito kasi ako sa Collingwood, Ontario, Canada, no? So yun, mangyak-ngyak sa pagod. Ang hirap talaga sa una. At sabi ng manager ko, para matutunan mo lahat dito talaga, it would take you 3 months sa dami ng ginagawa, ng mga donuts, ng mga sandwiches, pizzas. Marami silang products dito. Hindi lang kape ang Tim Hortons. So pumasok ako kanina 2 o'clock at ang out ko 9. May 30 minutes na break time. So 2 to 9 ako. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 6.5 hours lang yung trabaho ko. Hindi nami-meet yung supposedly ay 8 hours a day dapat. Pero nawa sa mga susunod na araw ay makumpleto yung 8 hours ko para makabawi-bawi. Dito ay sa lugar namin talagang kunti lang ang Pilipino. So mangilan-ngilan lang talaga kasi bago lang yung employer namin na kumuha ng mga Pilipino ngayon. So nagtatrabaho ako sa JJB Holdings. So ang mga nila yata store as of now ay 12 in different places dito sa Collingwood. I think merong 5 or 6 silang hawak. At ang ginastos ko pala dito papunta dito, gumastos ako ng 9,240 Canadian dollars. Iba pa yung mga ginastos ko sa medical, sa pamasahe, no? Nanggaling din ako sa Taiwan, doon ako nagtrabaho. At okay naman. Yun nga lang, talagang sa una mahirap talaga. Mararanasan mo dito na naranasan ko dito na parang nasa abroad talaga ako. Kasi sa Taiwan hindi ko naranasan na parang nasa abroad ka, kasi napakaraming mga Pilipino doon. Dito minsan nakakalungkot
tulog ka na lang ng tulog kasi mahaba yung pahinga. Wala naman yung pamilya pa dito, wala pa yung pamilya ko dito, so ganun ang buhay dito. Next time papasyal ko kayo kung saan ako nagtatrabaho, kung ano yun. Ito yung store namin. So yun yung malaking ano yan, malaking refrigerator, freezer. So ito yung back door ng store namin. So drive-thru lang yung store namin. Ipakita ko sa inyo yung harap ng store ko. So maliwanag pa, 9:30 na dito sa Canada ng gabi, pero maliwanag pa rin. So yan, Tim Hortons, ito yung harap. Yan yung harap namin. At drive-thru lang siya, no? Drive-thru lang, tapos yung harap namin pwedeng bumili yung mga student kasi nandito kami malapit sa high school. So ganyan, drive-thru siya. Most of the time mga sasakyan lang ang aming customers. So pero sa umaga napakaraming mga high school students ang pumapasok. So yun lang naman dito. At mahirap sa umpisa ang trabaho sa Tim Hortons, pero pag natutunan mo na, unti-unting gumagaan at naayos mo na rin ang trabaho mo kahit paano. Naintindihan ko talaga dito na talagang ang Tim Hortons ay hindi tumatagal. Halos lahat ng employee dito kasi nga sa hirap din ng trabaho, walang downtime, minsan ganon. Pero depende rin siguro sa lugar, kasi dun sa ibang lugar ay minsan may downtime. At sana ay tumagal tayo dito at makasama natin yung pamilya natin. Dumating dito sila, magkasama-sama kami, at nag-i-enjoy naman ako kahit paano dito sa Tim Hortons. Yung kape masarap, hindi na ako bumibili ng kape ko stocks dahil meron naman dito. Nakabili ako ng mga una kasi hindi pa ako dito, pero sinabi libre naman daw kami ng mga kape. Yun, at good luck sa akin. So kung gusto nyo, kung ano mang mga questions, pwede po kayo mag-comment at mag-subscribe na rin kayo sa aking channel. Bye bye and God bless.